Dear DJ Cory, Love, kun wala na ko, hindi ka magduha-duha nga magpalangga liwat. Hello DJ Cory, itago lang ako sa ngalan nga Del. Subang sa 4 ka magulutod, kag subong nagatrabaho bilang HR recruiter sa isa kadako nga company. Nagumpisa ang love story ko sa college ako. Siya si Richie, schoolmate ko. Permi ko siya masugata sa hallway kag naga-smile gid ako sa iya. Mabuot si Richie, friendly and approachable. Gani bisan senior ako sa iya, mahambal ko nga close kami. Talagsa lang kami nag-updinay tungod lain ang amon nga course kag oras sa pagsulod sa klase. Then nagabot ang time nga kinahanglan niya mag-transfer sang school tungod nag-silo sila sang balay. Naglayo-anay kami. Pero sa kadugayon, madamo ako sang nakilala na istorya nga mga babayi, umpisa sang madula siya. I don't know but destiny allowed us to meet again. 5 years nang nagligad sang gin-add niya ako sa Facebook. Kag dito nag-communicate kami luwat. Maumpisa kami istorya sa gabi pa lang hasta nga malabutan kami sang butlak sang adlaw. Istorya sa mga happening sa amon nga kabuhi, love life, happy moments, sad times, tanan ginaistoryahan namon. Sa mga panahon nga ato, sa lain nga school siya nag-eskwela. So fast forward, nangin kami, tungod nahulog or na-develop kami sa isang isa, dala sang frequent conversations namon sa chat kag sa phone. Hindi kami gawa makakita ay tungod stricto ang mga ginikanan niya. Kumbaga, kawat-kawat lang. Kung mag-date kami, lawig na ang 1 ka oras. But that 1 hour feels like forever. Kung upod mo ang tao nga palangga mo. Well, pag-eskwela ang gusto i-prioritize ang parents niya. Halos magubang kalibutan ko sang 1 ka beses. Nag-istoryahanay kami, ginsugid niya sa akin nga may sakit siya. Sa lahi kuno nila, lung cancer. By the way, adopted lang si Richie. Wala niya makilalaan ang matutuod niya nga pamilya. Sa una, stage 1 pa lang ang sakit niya. May tingog pa siya sa to kag medyo matunog pa maghambal. Pero sa paglakad sang panahon, amat-amat nga nadula ang manami niya nga tingog. Permi lang siya ginadala sa ospital para mabalaan kung ano lang dalagan sang sakit niya. Kung kaisa, mabilin siya nga nag-isa sa ospital tungod busy katama ang adoptive mom and dad niya. May mga stepbrother siya galing mga adult na kag may kanya-kanya na nga pangabuhi, gani siya lang perming mabilin sa balay o sa ospital. So, nag-abot ang adlaw, nadakpan si Richie, isang kuya niya nga nag-istorya kami. Nanugid sa parents nila. Hindi manabi kami legal. Pag-eskwela lang ang gusto matabo sa mga ginikanan niya. Wala na boyfriend. Ginkuha ang phone ni Richie and that was August 2018. Dugay kami nga nadulaan sang communication. Maayo lang memorize niya ang number ko. Nagatawag siya sa phone sang nurse nga nagabantay sa iya. Gina-update niya ako sa mga nagakatabo sa iya pero talagsa lang tungod nagahulam lang siya sang cellphone. Kasubo lang kay hambal niya stage 3 na siya. Permi niya ako ginahambalan nga hindi mga supo. Kag kun wala na siya o kun madula siya, hindi ko na ako magduha-duha nga magpalangga liwat. Gindala siya sa Manila. Nag-take chance sila nga basi dito mabulong siya tungod hindi na kaya sang hospital diri nga buligan siya. Padayon sa gihapon ang amon nga communication. Padayon sa gihapon ng amon nga relasyon nga patago, hindi abi pabor sa akon ang mga ginikanan niya. Una, tungod hindi kami manggaranon. Ikaduha, wala ko na ako sang lahi. Kag ikatatlo, nag-eskwela pa lang kami. Chinese sabi ang family ni Richie. Kag mahambal ko nga may manggad gid pa ng pamilya nila. Ginaantos ko ang kada adlaw nga nagalabay nga hindi ko siya makaupod. Tungod pilit siya nga ginapalayo sang parents niya sa akon. May mga times man nga nag-istorya kami ni Richie sa mga handom namon. Yes, may mga handom na kami.
Kag wala sang adlaw nga wala ko siya ginahambalan kung ano ko siya kapalangga. Nga malipayon ako sa iya. Nga kontento ako kung anong may ara kami. Nga okay lang ako bisan wala kami nagakita ay kag miss na miss ko na siya. Ginapabakod ko ang buot niya nga hindi niya dapat pagpanumdumo ng sakit niya. Kag bisan ang mga ginikanan niya hindi makapugong sa pagpalanggaanay namon. But things got worse. Nang luya siya. Stage 4 na hulong cancer niya. Sa mga adlaw, kagabi nga nagalabay, hindi ako mapahamtak. Gusto ko na siya makita. Gusto ko na makita ang tao nga ginapalangga ko. Bisan pa nga nangin mapinta sa amo ng panahon. Nagka-chance ako nga makita siya sang nagbalik sila diri from Manila. Inkatuan ko siya sa isa ka kilala nga ospital para bisitahon. Makita, mapabakod ang buod. Mapabatsyag sa iyang ara ako, nagapalangga, ag wala nagabato ako, upod sa iya. Nga all this time, bisan wala ako sa tupad niya, ginapabatsyag ko, nga palangga ako siya. Ginabatsyag ko kung ano man ang ginabatsyag niya. That sometimes I wish I can share her pain. Ang babae nga nakilala ko sang una, tama ka lively, healthy, puwerte kalayo sa itsura nga nakita ko. Halos hindi ko makahambal sa makita ko siya sang personal. Wala na ko gani mabatsyagan or wala ko na gani mabatsyagan nga nagatulo nagali ang luha ko samtang nagapalapit sa iya. Kagamo man siya. Love, arin ako. Magbakabakod ka ha. Cancer lang na. Kaya mo na patumbahon kay maisog kaya. Mahimo pa na pamilya, di ba la? Hambal ko sa iya. Hindi matago sang mga yuhom ko ang tuman nga kasubo sa tingog sang mga bata ko. Nakayuhom siya samtang nagatulo ang luha niya sa mabatian niyang ginhambal ko. Wala ko na mapunggan ang kaugalingon ko, nangin mahuyang ako, naghagulgol ako sang hipi. Tungod sa mga ginhambal niya sa akon. Sang ara ako sa tupad niya sa ospital. Love, i-promise mo sa akon ha. Nga kung wala na ako, hindi ka magduha-duha nga magpalangga liwat. Bisan kapila ka pa masakitan. Sobrang kalipay ko, love. Tungod ikaw ang nangin-una nga boyfriend ko. Adlaw-adlaw, nagabato ako. Tungod ginapabakod mo ang buot ko. Kung wala na ko, kag hindi na ta magkita ay tandaan mo. I love you so much. Tandaan mo nga, proud ako sa imo. Tungod maayo ka nga tao. Maayo ka nga anak sa pamilya mo. Ma-feel ko, love, na hindi na ako magdugay. Oo, nahadlok ako. Nga basi hindi na nakamakita. Kaya daloon ako yan day mama sa Canada para dito magpabulong. Matandaan ko pa, DJ Cory. Kasakit. Sobra. Ang makita mo ang tao nga palangga mo, nga amat-amat na nga ginakuha sa'yo. Pero wala ka sang may mahimo. Tungod hulam lang ang kabuhit ta. May 23, 2019, naglupad sila pa kadto sa Canada. Tugol ko kay Richie nga kung dito na siya, kag kung may kusog na siya, tawagan niya ko. O kung i-text niya ko dayon. Nag-promise man siya. Sa pagligad sa mga inadlaw, ginabantayan ko ang tawag o kung text man lang. Pero lang ako nagainom, gabi-gabi sa resto bar ako, nagaisahanon, nagahulat sa iya. Ginabasa mga old messages niya, mga old convos namon. Ginalantaw ko ang mga pictures namon. Hasta naakigan na ako sa mga ginikanan ko tungod sa masami ko nga pagpauli nga gabi kag pag-inom. Gina-explain ko man sa ila ang rason. Kung nga nahimo ko mga bagay nga ato. Pero hindi nila ako maintindihan. Halos tanan nga mga tao sa palibot ko hindi ako maintindihan.
kun nga padayon gihapon ako nga nagabato para sa relasyon namo. Kag kun nga asa subong hindi pa ako maka-move on. Kag nahadlok na ako magbalangga liwat. Bisan wala na siya. Hasta diri na lang ako. Love, Rodel.